Pinoy Kwento Tagalog Horror Stories. Pare ng Kalye 3. Pinakamalaking biyaya para kay Father Elias ang maatasang mamuno sa isang parokya. Kahit pa nasa isang liblib na barangay ito. Pagkatapos ng ilang taon sa seminaryo, sa wakas, handa na siyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang lingkod ng Diyos. Ang Barangay 3 ay isa sa mga pinakaliblib na lugar sa bayan ng San Isidro. Malayo sa kabihasnan at napapaligiran ng kakahuyan. Halos 2 oras ang biyahe mula sa bayan sakay ng lumang jeep. At ang huling bahagi ng daan ay lubak-lubak na lupa. Habang nasa biyahe, tahimik na nagdarasal si Elias. Pinapakiramdaman ang bagong simula. Pagdating niya, sinalubong siya ng ilang residente, mga matatandang babaeng mukhang sanay na sa hirap ng buhay. Sa kabila ng pagod sa biyahe, ngumiti siya sa kanila at malugod siyang tinanggap. Ngunit may isang bagay siyang napansin agad. Walang batang lumalapit sa kanya. Karaniwan sa ibang parokya, tuwang-tuwa ang mga bata tuwing may bagong pare. Ngunit dito, tila may distansya ang lahat, lalo na ang kabataan. Padre, maligayang pagdating, bati ni Mang Tomas, ang pinakamataas na kagawad sa barangay. Matagal na po naming hinihintay ang inyong pagdating. Salamat po, sagot ni Elias. Natutuwa akong makilala kayo at mapagsilbihan ang inyong parokya. Lumapit ang isang matandang babae, si Aling Maria, at bumulong. Padre, magdasal po kayo palagi. Huwag po kayong magpapadala sa bulong ng simbahan. Napakunot noo si Elias. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngunit bago pa siya makasagot, umiling ang matanda at tumalikod. Nagtama ang paningin ni Elias at ni Mang Tomas. Pero agad itong umiwas at hindi na nagsalita. Pumasok si Elias sa loob ng simbahan. Isang lumang estrukturang gawa sa bato at kahoy. May matataas na kisame at mahahabang upuan. Sa kabila ng kakulangan sa pondo, nanatili itong matatag. Sabalit, kahit wala namang sermon o misa, may bigat ang hangin sa loob. Tinignan ni Elias ang altar. Maganda pa rin ang rebulto ng Mahal na Birhen at ni San Isidro Labrador. Ngunit may kapansin-pansing alikabok sa paligid. Naglakad siya papunta sa isang bahagi ng simbahan kung saan nakapwesto ang kumpisalan. Agad niyang napansin ang makapal na agyo at alikabok dito na para bang matagal nang hindi nagamit. Mas lumapit siya at sinuri ang kahoy. Sa unang tingin, lumang-luma na ito. Pero sa ilalim ng mga gasgas at uka, may kakaibang mga larawang inukit. Napalunok si Elias. May mga pangalan sa kahoy, daang-daang pangalan, bawat isa'y inukit gamit ang matalim na bagay. Ang mas nakapagtataka, may ilan sa kanila na tila kakaukit pa lamang. Makinis pa ang mga hiwa at parang sariwa ang marka. Diyos ko, bulong niya. Napatigil siya nang maramdaman niyang may dumaan sa likod niya. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala namang tao. Napailing siya at nagdasal ng mahina. Siguro'y pagod lang siya sa biyahe. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula si Elias sa kanyang tungkulin. Marami siyang napansin. Napaka-relihiyoso ng mga tao rito. Puno ang misa sa umaga, halos lahat ay lumuluhod at taimtim na nagdarasal.
Pero kahit ganoon, walang pumupunta sa kumpisalan. Dahil sa kanyang pagmamalasakit, nagpasya siyang ayusin ang lumang kumpisalan. Pinapinturahan niya ito at pinatanggal ang mga agiw. Ngunit nang balikan niya ito kinagabihan, napansin niyang bumalik ang mga ukit sa kahoy. Mas dumami pa ang mga pangalan. At doon siya nagsimulang makaramdam ng kakaiba. 10:00 ng gabi, habang nagpapahinga sa kanyang kwarto sa likod ng simbahan, narinig niya ang mahinang kaluskos sa loob ng simbahan. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Tanging ilaw mula sa altar ang nagbibigay liwanag, at doon niya ito narinig. May mahinang boses na nagmumula sa kumpisalan. "Padre, patawarin mo ako." Nanlalamig ang buong katawan niya. Sino ang nandito ng ganitong oras? Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya alam kung bakit, pero may malakas na puwersang tila humihila sa kanya papasok. Dumikit siya sa kahoy at maingat na binuksan ang maliit na bintana ng kumpisalan. Madilim sa loob. Walang tao. At doon niya napansin ang bagong ukit sa pader. Padre Elias. Umatras siya. Ang kanyang pangalan kasama ng ibang pangalan sa kahoy. At ngayon, malinaw na nakaukit sa lumang kahoy ng kumpisalan. At sa kanyang likuran, may malamig na hangin na dumaan. Hindi na siya lumingon. Tumakbo siya pabalik ng kanyang kwarto. Ni hindi na niya naisip kung paano siya nakarating doon. Nanginginig siyang sinarado ang pinto at nagdasal ng taimtim. Ngunit bago niya ipikit ang kanyang mga mata, may narinig siyang mahinang bulong sa kanyang mga tenga. "Ikaw na ang susunod." Hindi mapakali si Father Elias buong gabi. Kahit anong dasal ang gawin niya. Hindi niya maialis sa isip ang nakita niya sa kumpisalan. Ang ukit ng kanyang pangalan sa kahoy at ang malamig na bulong sa kanyang tenga. Hindi niya alam kung isang masamang biro lang ito o kung may mas malalim na dahilan kung bakit wala ni isang residente ang gustong lumapit sa lumang kumpisalan. Kinaumagahan, kahit may kaba pa rin, pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Ginising siya ng tunog ng kampana ng simbahan. Hudyat na kailangan na niyang maghanda para sa umagang misa. Paglabas niya ng kwarto, nakasalubong niya si Aling Marta sa loob ng simbahan. Tahimik itong nagdarasal sa harapan ng altar. Ngunit nang makita siya, agad itong lumapit. "Padre, may nangyari ba kagabi?" Tanong nito na may bakas ng pag-alala sa muka. Nag-aalangan man, tumango si Elias. "May narinig akong boses sa kumpisalan. Nang tignan ko, may bago na namang pangalan na nakaukit sa loob. Kasama ang pangalan ko." Halos manlambot si Aling Marta sa narinig. Kumapit ito sa braso niya at bumulong. "Padre, kung may tiwala ka sa akin, huwag mo nang gamitin ang kumpisalan na yan. Wala nang sumasagot sa mga kumpisal dyan. Matagal na silang wala." "Anong ibig mong sabihin?" Bago ito makasagot, bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok si Mang Tomas. Dala ang isang basket ng prutas. Agad na lumayo si Aling Marta at bumalik sa kanyang pagdarasal. Waring ayaw nang ipagpatuloy ang pag-uusap. Napabuntong hininga si Elias. Ramdam niya, may tinatago ang mga tao sa barangay na ito. Matapos ang misa, umalis na ang mga tao.
Ngunit nagdesisyon si Elias na manatili sa simbahan upang manalangin at pag-isipan ang nangyari. Bandang 2:00 ng hapon, habang tahimik siyang nagbabasa ng Biblia sa loob ng opisina niya, may narinig siyang paggalaw sa loob ng simbahan. Akala niya may nakalimutan lang ang mga mananampalataya. Ngunit nang lumabas siya, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kumpisalan. Hindi niya alam kung bakit, pero hinatak siya ng kuryosidad na lumapit. Maingat niyang tinulak ang pinto at sinilip ang loob. Sa dilim ng kahoy sa silid, wala siyang nakita, hanggang sa marinig niya ang mahinang paghinga sa loob. "Padre, patawarin mo ako." Mabilis siyang umurong. Ang tinig ay malamig at nanginginig, parang galing sa isang taong punong-puno ng pagsisisi. Nagpakatatag si Elias. Hindi siya dapat magpadala sa takot. Bumalik siya sa kumpisalan at marahang naupo sa kabilang bahagi nito. "Ano ang iyong kasalanan, anak?" tanong niya. Pilit pinapanatiling normal ang boses. Walang sumagot. Sa halip, narinig niya ang mahinang kaluskos sa loob na para bang may kung anong gumagalaw sa makipot na espasyo. Muli siyang nagtanong, mas matatag na ngayon. Anong kasalanan ang nais mong ipagtapat? At doon niya narinig ang isang sagot na nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. "Pinatay ko ang sarili ko." Napalunok si Elias. Ang lamig ng paligid ay parang lumalalim. Ang hangin sa loob ng kumpisalan ay biglang bumigat. "Kailan ito nangyari?" tanong niya. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Muli, katahimikan. Hanggang sa may marinig siyang mahinang pagkaluskos sa kahoy sa dingding ng kumpisalan. At unti-unting may mabigat na bagay na dumudulas pababa. Tumingin siya sa sahig. May pumapatak. Maliit na patak ng dugong bumabagsak sa kanyang paa. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kumpisalan. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili niyang tumingin muli sa loob. At doon niya nakita ito. Sa loob ng madilim na espasyo, may nakaupong figura. Nakayuko ito. Ang buhok ay magulo. Ang katawan ay nakabalot sa maruming puting damit. Ang mukha nito ay hindi niya makita, ngunit ang mga kamay nito ay nanginginig habang may hawak na rosaryo. At nang dahang-dahang tumingala ang nilalang, bumungad kay Elias ang isang mukhang punong-puno ng sugat at dugo. Ang mga mata nito ay malalim na itim, walang buhay, ngunit tila nakatingin ng direkta sa kanyang kaluluwa. "Padre, patawarin mo ako." Napatakbo si Elias palabas ng simbahan. Hindi na nakatiis si Elias. Alam niyang may mali sa kumpisalan at ang mga tao sa barangay ay may alam na hindi nila sinasabi sa kanya. Dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni Aling Marta. Umaasang makukuha na niya ang buong katotohanan. Pagdating niya, nakita niyang nag-iisa ang matanda sa kanilang maliit na kubo. Naglalagay ng insenso sa isang altar na puno ng mga kandila. "Aling Marta, sabihin niyo na sa akin ang totoo," anya, humihingal. "Ano ang nangyari sa kumpisalan? Sino ang babaeng lumalabas doon?" Napatingin si Aling Marta sa kanya, halatang nag-aalangan. Pero pagkatapos ng ilang saglit, tumango ito at tumayo.
Naglabas ng isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang altar. Binuksan nito ni Elias at doon niya nakita ang isang lumang litrato. Larawan nito ng isang pare at isang batang babae na nakasuot ng puting bestida. Si Padre Mariano at si Luisa. Mahina at panginginig na sabi ni Aling Marta. Noong 30 taon na ang nakakalipas, si Padre Mariano, ang pare rito sa aming barangay. Mahal na mahal siya ng mga tao. Ngunit may isang kasalanang itinatago ng simbahan, ang kumpisalan. Napatingin si Elias sa kanya. Si Luisa, isang dalaga sa ating barangay, ang madalas na nagkukumpisal kay Padre Mariano. Ngunit isang araw, natagpuan siyang patay sa loob ng kumpisalan. Nakabigti. Walang nakakaalam kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit mula noon, nagsimulang lumabas ang kanyang kaluluwa. At ang mas nakakatakot, bawat pare na dumarating dito, unti-unting nagkakaroon ng pangalan sa kumpisalan at pagkatapos ay nawawala. Nanlamig si Elias. Anong ibig niyong sabihing nawawala? Mahigpit na hinawakan ni Aling Marta ang kanyang kamay. Wala pang paring nagtagal dito ng higit sa 6 na buwan. Lahat sila namatay o nawala. Napantig ang tenga ni Elias sa narinig. Ang kanyang pangalan ay nasa kumpisalan na. Bago pa siya makapagtanong, biglang humangin ng malakas sa loob ng bahay. Napatingin sila sa pinto at sa gitna ng dilim sa labas may isang figurang nakatayo. Nakayuko ito. Mahaba ang buhok at dahang-dahang bumaling ang ulo papunta sa kanila. Isang bulong ang dumaan sa hangin. Padre, patawarin mo ako. Hindi mapakali si Father Elias sa natuklasan niya. Kung tama ang sinasabi ni Aling Marta, wala pang paring nagtagal sa barangay na ito ng higit sa 6 na buwan. Lahat sila kinuha ng kumpisalan. At ngayon, ang kanyang pangalan ay nakaukit na roon. Nais niyang umalis. Nais niyang layuan ang lugar na ito. Ngunit bilang lingkod ng Diyos, hindi niya basta-basta maiiwan ang kanyang tungkulin. May parte sa kanya na gustong sagutin ang misteryo, na gustong malaman kung ano ang totoong nangyari kay Luisa, ang dalagang nagpakamatay sa loob ng kumpisalan. Maging totoo man o hindi ang mga kwento sa pagkawala ng mga pare, isang bagay ang sigurado. May isang espiritong humihingi ng tawad at gusto niyang malaman kung bakit. Kinabukasan, matapos ang maikling misa, nagdesisyon si Elias na bumalik sa kumpisalan. Kailangan niyang harapin ang takot na bumabalot sa kanya. Dala ang isang bote ng banal na tubig at rosaryo. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang kahoy sa silid. Ang kanyang mga kamay ay malamig, ngunit pinipilit niyang manatiling matatag. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong agad sa kanya ang nakakabinging katahimikan. Ang loob ng kumpisalan ay amoy lumang kahoy at amag. Ngunit may isa pang masangsang na amoy na hindi niya maipaliwanag. Isang halimuyak na parang pinaghalong dugo at nasusunog na papel. Naupo siya sa loob at isinara ang pinto. Sa loob ng makikitid na espasyo, dinaman niya ang paligid. Wala namang kakaiba. Kung sino ka man, pakinggan mo ako, mahina niyang sinabi. Narito ako para tulungan ka.
Hindi kita kinatatakutan. Matagal siyang naghintay. Wala siyang narinig kundi ang mahinang paghinga niya. Ngunit bago siya makalabas, isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa loob ng kumpisalan. Sumunod siya at ang mahinang kaluskos mula sa kabilang bahagi ng silid. Ang bahagi kung saan dapat nakaupo ang nangungumpisal. Nagpigil ng hininga si Elias. Hindi siya nag-iisa. "Padre," isang mahina, nanginginig na tinig ang bumalot sa loob ng madilim na kahoy na kahon. Hindi ito nanggagaling sa kahit saan. Nasa harapan niya ito, sa kabilang panig ng kumpisalan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa maliit na butas ng silid. Ngunit wala siyang makita kundi kadiliman. "Ano ang kasalanan mo, anak?" Maingat niyang tanong. Sandali munang nanahimik ang boses, parang nag-aalangan. "Nasaan ako, Padre?" Napahigpit ang hawak niya sa rosaryo. "Hindi mo ba alam?" Muling natahimik ang tinig bago ito nagsalita. Ngayon ay mas mahina, mas nangangatal. "Madilim dito. Ang lamig. Hindi ko matandaan. Padre, natatakot ako." Ramdam ni Elias ang bigat ng mga salita nito. "Anong pangalan mo, anak?" tanong niya. Sa una, walang sagot. Ngunit maya-maya, narinig niyang may bumubulong sa loob ng kumpisalan. Isang mahinang pabulong ng pangalan. "Luisa." Napaatras si Elias. Hindi maaaring magkamali. Si Luisa, ang babaeng nagpakamatay sa kumpisalan, ang naririnig niyang nangungumpisal. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hawak ang rosaryo, mabilis niyang binasbasan ang silid gamit ang banal na tubig. Ngunit bago pa siya matapos, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang kahoy na dingding ng kumpisalan ay nagsimulang manginig at narinig niyang may pumapalahaw na iyak mula sa loob. Maya-maya, nagdilim ang kanyang paningin at sa isang iglap, hindi na siya nasa kumpisalan. Napalitan ito ng ibang tanawin, ang paligid niya, ang loob ng simbahan, ngunit mas luma ito, parang nasa ibang panahon. Ang sahig ay hindi pa tiles, kundi gawa sa kahoy, at ang altar ay may kandilang kumikislap sa dilim. Napatingin siya sa kumpisalan. Doon, may isang batang babae na nakaluhod. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting bestida. Nanginginig ito habang bumubulong ng dasal. "Padre, ako po ay nagkasala." Napansin ni Elias na may ibang presensya sa loob ng kumpisalan. Isang anino, isang pare na hindi niya maaninag ang muka. Hindi ito kumikilos, ngunit nararamdaman niyang may mabigat na enerhiya mula rito. Si Luisa, lumuluha at nanginginig, ay muling nagsalita. "Padre, may nagsabi po sa akin na hindi ako makakalaya rito." Napakapit si Elias sa dibdib niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gumalaw. Pero parang may pumipigil sa kanya. At biglang sumigaw si Luisa. Isang sigaw na puno ng sakit. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng kumpisalan at nakita niyang may humila sa dalaga papasok. Napasigaw ito habang pilit na kumakawala. Ngunit wala siyang nagawa. At sa huling saglit, bago magdilim ang lahat, nakita ni Elias ang mukha ng pare.
at halos tumigil ang kanyang paghinga dahil lang pare ay siya. Napamulat si Elias, bumalik sa kasalukuyan. Hinihingal siya, nanginginig ang buong katawan. Ang sahig ng kumpisalan ay basa sa banal na tubig na ibinuhos niya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng simbahan, humahabol ng hininga. Sa kanyang pagtakbo, narinig niyang bumukas ang pinto ng kumpisalan at sa gilid ng kanyang panangin, nakita niyang may nakatayo sa madilim na sulok. Si Luisa, nakayuko, mahaba ang buhok, unti-unting lumalapit sa kanya. Tumakbo siya palabas ng simbahan at hindi na lumingon. Sa kanyang dibdib, mahigpit niyang hawak ang kanyang rosaryo. Alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit siya nandito. At kung hindi siya aalis agad, baka siya na ang susunod na pangalan sa kumpisalan. Tumakbo si Father Elias palabas ng simbahan. Pero kahit anong gawin niya, ramdam niyang hindi siya makakalayo. Ang malamig na hangin ng gabi ay parang mga kamay na humahawak sa kanya. Hinihila siya pabalik sa loob. At sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang imahe ni Luisa, ang namumutlang mukha nito at ang matang puno ng takot at ang mga labi nitong walang ingay na humihingi ng tulong. Ngunit ang lalong gumugulo sa kanya ay ang nakita niya bago siya bumalik sa kasalukuyan. Ang pare sa pangitain, siya mismo. Paano iyon posible? Napahinto siya sa tapat ng lumang bahay pare. Humihingal. Hinawakan niya ang rosaryo sa kanyang dibdib at pinikit ang mga mata. Diyos ko, ano po ang nangyayari? Wala siyang sagot. Wala siyang gabay. Wala siyang kasiguraduhan kung ano ang dapat niyang gawin. Pero isa lang ang alam niya. Hindi niya ito maaaring takasan. Hindi niya pwedeng iwan ang simbahan na may lihim na hindi pa niya nauunawaan. Kailangan niyang bumalik. Makalipas ang ilang minuto ng pagdarasal, bumangon ang kanyang loob. Muli siyang bumalik sa loob ng simbahan. Malamig ang loob nito. Mas madilim kaysa kanina. Kahit pa may ilang mga kandilang nakasindi sa altar. Ang kumpisalan ay naroon pa rin. Tahimik, nakatayo sa isang sulok, parang nag-aabang na nilalang. Dahang-dahang lumapit si Elias. Ngayon lang niya napansin kung gaano kalalim ang mga ukit sa kahoy ng kumpisalan. Mga pangalan, daan-daan, isinulat na parang hindi pantay. Parang nagmamadali ang kamay ng gumagawa nito. At sa pinakagitna, ang kanyang pangalan, Elias, na ngayon ay mas malinaw na. Ginapang ng kilabot ang kanyang katawan. Kasabay ng paglapit niya, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa kanya. Sumara ang pinto ng kumpisalan at sa loob narinig niya ang isang mahinang hikbi. Si Luisa. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Binuksan niya ang pinto at pumasok siya sa loob. Pag-upo niya sa kumpisalan, agad siyang nakaramdam ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Para siyang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ngunit pinilit niyang manatili. Luisa, mahina niyang tawag. Sa kabilang panig, may gumagalaw. Isang anino ang lumitaw sa maliit na butas na naghihiwalay sa kanila. Padre, nandito pa rin ako. Mahina at garalgal ang tinig ng babae. Sabihin mo sa akin ng totoo, pakiusap ni Elias. Ano ang nangyari sa iyo? Sa una,
Hindi ito sumagot, ngunit makalipas ang ilang sandali, isang buntong hininga ang lumabas mula sa kumpisalan. Nagkasala ako, Padre. Malamig ang pawis na bumalot sa katawan ni Elias. Anong kasalanan mo, anak? Tahimik ulit. Tanging mahinang tunog ng paggalaw lang ang narinig niya. Hanggang sa may marinig siyang bulong. Hindi ako ang makasalanan. Napakurap si Elias. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako ang may kasalanan. Lumakas ang boses ni Luisa. Mas naging desperado. Pinatay nila ako, Padre. Napatigil siya. Pinatay nila ako. At ngayon, gusto nilang kunin ka rin. Bumukas ang pinto ng kumpisalan at isang malakas na sigaw ang pumuno sa buong simbahan. Sa isang iglap, parang binawi ang kanyang paningin at biglang nagbago ang paligid niya. Wala na siya sa kumpisalan. Nasa isang madilim na kwarto na siya. Masikip, puno ng alikabok at may isang mabahong kahoy na sumasakal sa kanya. Sa harapan niya, may isang altar na puno ng kandila. Sa gitna nito, may isang lumang itim na libro na puno ng mga pangalan. Mga parehong mga pangalan na nasa dingding ng kumpisalan. At sa ilalim ng altar, may isang bangkay, si Luisa. Nakahiga siya sa sahig, duguan, at may marka ng lubid sa leeg. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang kanyang mga mata. Nakadilat, nakatingin mismo kay Elias kahit wala ng buhay ang kanyang katawan. Napaatras siya at doon niya napansin hindi lang si Luisa ang naroon. Sa bawat sulok ng silid may mga nakatayo pang iba, mga aninong nakayuko. Hindi gumagalaw, pero nararamdaman niyang nakatingin silang lahat sa kanya. At bago pa siya makatakbo, isang boses ang lumabas mula sa madilim na sulok. Elias! Tumigil siya. Mas lumamig ang paligid. At mula sa dilim, lumabas ang isang figura. Isang lalaking nakasuot ng lumang abito ng pare. Matangkad, payat at halos hindi na mukhang tao ang muka. Maputla, may malalalim na mata at ang bibig nito ay nakangiti sa isang paraang hindi natural. Siya ang pare sa pangitain. Hindi mo na ako matatakasan. At noon niya naintindihan. Siya ang dating pare ng simbahan. Ang pare na dating nangungumpisal sa kumpisalan. Ngunit hindi na siya isang lingkod ng Diyos. Siya ay may kagagawan ng lahat ng ito. Siya ang kumukuha ng mga kaluluwa ng mga nangungumpisal sa loob ng silid. Siya ang nagtula kay Luisa sa kamatayan. At siya ngayon ay gusto nang kunin si Elias. Nagsimula nang lumapit ang pare sa kanya at kasabay nito nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. Napalunok si Elias. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo sa kanyang kamay at bumigkas ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sumigaw ang mga anino. At biglang nagsimulang magliyab ang paligid. Hindi mo ako madadala sa impyerno, sigaw ni Elias. Kinuha niya ang bote ng banal na tubig sa kanyang bulsa at ibinuhos ito sa sahig. Isang malakas na hangin ang humampas sa kanya at narinig niyang napasigaw ang pare sa galit. Dahan-dahang nagsimulang maglaho ang mga anino at ang kwarto ay nagsimulang lumiwanag hanggang sa bumalik siya sa loob ng kumpisalan.
Nagising si Elias sa loob ng kumpisalan. Nanginginig pero buhay. Nakaluhod siya sa sahig at ang buong simbahan ay tahimik. Ang pinto ng kumpisalan ay nakabukas at wala na si Luisa. Napatayo siya, humihingal. Tapos na ba? Dumapit siya sa altar at tinignan ang lumang libro na nakita niya kanina. Ngunit ngayon, ito ay isa ng ordinaryong Biblia. Ang kanyang pangalan sa kumpisalan ay nawala na rin. Muli siyang lumuhod at nagdasal. Patawad po sa lahat ng kasalanan. Patawarin mo po sila, Panginoon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mainit na hangin na bumabalot sa kanya. Hindi malamig, hindi nakakakilabot, kundi payapa. Alam niyang si Luisa ay malaya na at ang sumpa ng kumpisalan ay nagwakas na rin. Lumipas ang ilang buwan. Si Father Elias ay hindi na bumalik sa lumang simbahan sa Calle 3. Matapos ang lahat ng pangyayari, humingi siya ng permiso sa obispo na mailipat sa ibang parokya. Ngunit bago siya umalis, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Hindi mo alam kung gaano mo kami tinulungan, Padre, sabi nito. Salamat po, malaya na sila. Ngumiti siya kahit may lungkot sa kanyang puso. At sa huling beses na lumingon siya sa simbahan, napansin niya ang kumpisalan. Tahimik, wala ng multo, wala ng pangalan. At sa unang pagkakataon, ang simbahan ay tunay ng banal. Wakas, maraming salamat sa inyong pakikinig.